So matapos nga pong sabihin ng Japanese monster na Oya Inoue kahapon na mananatili pa siya sa 122-pound super bantamweight division pagkatapos ng laban niya kay Junto Nakatani para magsagawa pa ng isang laban bago tuluyang umakyat sa 126-pound featherweight division, ay madaming Pinoy boxing fans nga po ang nabuhayan dahil baka umano inaantay pa ni Inoue ang angas ng Pinas General Casimero at labanan niya muna ito bago tuluyang iwanan ang dibisyon. Bagamat mahirap maikasan ng dahil sa hindi magkasundo ang promoter ni Inoue at Casimero sa Japan, ay hindi rin naman malabo na mangyari ang 6 na taon ng inaantay ng mga fight fans na sagupaan ng dalawa. Pero syempre kailangan muna ni Casimero lagpasan at talunin ang Mexican former 2 division champion Luis Neri. At kapag nangyari yon tapos nakuha din ni Inoue ang panalo laban kay Junto Nakatani, ay doon na pwedeng magsimulang maghanap ng solusyon si Casimero at ang promoter nitong si Koki Kameda para makatapat si Inoue. Sinabi na din ni Casimero na umaasa umano siya na sana ay si Inoue na ang sunod na kalaban niya pagkatapos kay Luis Neri. Kaya perfect timing po ito para trabahuhin niya dahil wala nang obligasyon pa si Inoue sa mga mandatory challenger niya pag natalo niya si Nakatani. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga lamang po para kay Mark Magnifico Magsayo ang magandang balita na naging matagumpay siya sa laban niya kontra kay Virgil Macrory. Ito po ay dahil ang oportunidad na meron ngayon si Magsayo sa Sufa Boxing ni Turki Alashik at Dana White ay pwedeng magbigay daan para sa iba pa nating mga pambatong Pinoy boxers. Panigurado po kasi na kapag nagtuloy-tuloy ang tagumpay ni Magsayo sa Sufa Boxing at makita ni Turki at Dana White ang suportang nakukuha ni Magsayo at ng kanyang promotion galing sa mga Pinoy fans, ay maiisipan nilang kumuha pa ng madaming Pinoy boxers na malaki ang potensyal maging world champion. Dahil bukod sa suporta at followers na makukuha nila, ay mapagtatanto rin nila na madaming magagaling na Pinoy boxers na wala lang humahawak na bigating promoters. Kung atin pong matatandaan ay ganito din ang nangyari dati noong namayagpag na ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa Amerika. Dahil doon ay nabuksan ang pinto para sa mga Pinoy boxers upang kunin ng mga malalaking promoter sa Amerika, kagaya kila Jerry Peñalosa, Rey Boom Boom Bautista at marami pang iba. Kaya isa po talaga ngayon si Magsayo sa mga susi na pwedeng magbukas ng malalaking oportunidad para sa mga Pinoy boxers na nangangarap makilala at mabigyan ng pagkakataon na mahawakan ng Sufa Boxing ni Turki. Hindi po yan imposible lalo pat andyan si Sean Gibbons na malakas ang koneksyon at impluensya. Samantala, tinira naman nga po ng African former WBO Global Super Bantamweight Champion na si Filipos Nitumboa ang ating pambato na si Marlon Tapales nang dahil sa pagkatalong nalasap nito sa underdog na si Yukinori Uguni. Ayon kay Nitumboa ay paano daw natalo si Tapales kay Uguni tinalo niya lang naman daw ito nang walang kahirap-hirap via first round knockout. Habang ang isa pa nating pambato na si former long-time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Angcahas ay kasado na din ang laban sa April 17 kung saan dadayo siya sa bansang Mexico para labanan ng Mexican fighter na si Rafael Rosas. Ganun pa man ay inaasahan naman na makukuha ni Angcahas ang tagumpay sa laban na ito nang dahil siyam sa huling 10 laban ni Rosas ay talo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.